Purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo sa ating preaching series for this month of October entitled Prepare to Meet Our God or Your God. And this Sunday po, pag-uusapan po natin is all about loving God and loving people. Basahin po natin ang ating pong text at ini-invite ko po ang bawat isa na tumayo. In Matthew chapter 22, verse 34 to 40. Sige po, if you have your Bible with you, basahin po natin at yung mga wala naman po ay nasa screen po. Sabay-sabay po tayo. Matthew chapter 22, verse 34 to 40. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together. And one of them, an expert in the law, asked a question to test him. Teacher, which command in the law is the greatest? He said to him, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and most important commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets depend on these two commands. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Hayaan mo na sa pamamagitan, Panginoon, ng mga salita na amin pong pagbubulayan ngayong umaga, ikaw po ang siyang patuloy na manguna at tumimo ang mga salitang ito sa puso at isip ng bawat isa. Tago mo po ako, Panginoon, sa iyong banal na likuran at payiran mo ng iyong banal na langis sa aking labi upang bawat salita na lalabas rito ay maging pagpapala sa mga makapakinig. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Alam ko po na malayo pa po ang February, yung ang tinatawag po na Valentine's Day. But tayo po bilang po mga Kristiyano ay hindi lamang tuwing February sineselebrate yung pong love, kundi everyday po dapat pinapractice po natin ang pag-ibig na yan. And speaking of love, yan po yung ating pong pag-uusapan this morning. Meron po akong tanong, sino na po sa inyo o naaalala nyo po ba nung una po kayong na-in love? Taas nga ang kamay. Ayan, si Brother Satur. Hindi po ba, nung unang po kayo na-in love, yung taong kung saan ikaw ay na-in love, palagi siyang nasa isip mo. Tama ba? Yung mga kabataan sa taas kinikilig, oh. Hindi ba? Lagi mo siya iniisip. Sabi nga ng kanta, hindi na makatulog, hindi pa makakain, tigyawat sa... Di ba? So, ganon, kapag nagmahal ka, di ba? Hindi mo mapigilan yung sarili, bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, iniisip mo yung taong iyon. Madalas, gusto mo siyang pag-usapan palagi. Sa katunayan, gumagawa ka ng way para makita mo siya or para makausap mo siya. Ako po ay NSGB. Alam niyo po yung NSGB? No girlfriend since birth. Nung mga panahon na ako po ay kabataan. Kaya naman po, nung ako po ay na-in love, ay talaga nga naman, taga Mandaluyong po ako, at ang aking pong napangasawa ay taga dito po sa Taguig. Para po makita ko siya, kailangan kong sumakay ng 4 na sasakyan. Isang jeep, isang bus, 2 tricycle. So talagang nag-e-effort po ako. Kasi nga first love ko yun eh. I always make sure na makakausap ko siya. Hindi pwedeng lilipas ang araw na hindi kami nag-usap. Meron po siyang landline sa bahay, kami po ay wala. Pero yung kapitbahay po namin, uso pa po dati yung yung 5 pesos na 3 minutes.
As meron din yung, naabutan nyo yan yung inuhulugan ng coins, di ba? Para lang makatawag. So, ganun po ako. Talagang I'll see to it na matawagan ko siya para nang sa gayon marinig ko lang yung boses niya at makakumusta ko siya. Ang sarap, no? Ang sarap po na umibig. At alam niyo po ba, yan po yung nais ng Diyos na pagmamahal na maramdaman niya sa atin. Yung gagawa ka ng effort, gagawa ka ng paraan, hindi lilipas ang araw na hindi mo siya nakausap o hindi mo siya nakita. Sa mga magulang po, nung ikaw ay nagkaroon na o nung isinilang niya ang iyong firstborn child, hindi ba't excited ka? Actually, nasa sinapupunan pa nga lang, pinag-aandaan mo na, di ba? Ano ang kulay ng higaan, ano ang kulay ng gamit niya. Talagang pine-prepared na talaga, inihahanda na talaga. Minsan pa nga, hindi mo pa alam yung gender, pink na yung color na nabili mo kasi gusto mong babae, nung isinilang, lalaki pala. At kahit na pagod ka na, galing sa trabaho, you see to it na pagdating mo ng bahay, pag makita mo yung baby mo, yung firstborn child mo, nawawala yung pagod mo. Amen? At kahit puyat na puyat ka na, dahil sa madaling araw, gising siya, at ikaw ay matutulog pa lang, baliwala yung pagod at hirap na yon. Masaya ka na nakikita mo siya, sinusubaybayan mo yung paglaki niya, hanggang sa dumating yung panahon na may isip na siya, patuloy pa rin yung love na ipinapadama mo sa kanya. And that is God wants us to be in love with Him. Yan po yung nais ng Diyos na maramdaman po niya na pagmamahal natin para sa Kanya. When we think about love, we are usually talking about feelings or emotions. And maybe that would be the equivalent of heart love. However, kung idadagdag natin yung soul and yung mind sa love na ito, mareremind po tayo that love is also a decision. We certainly don't feel like loving our enemy. Ang hirap naman. Ang hirap mahalin ng kaaway. Tama ba? Kaaway mo nga tas mamahalin mo. But we can choose to do so. Pwede po nating piliin na gawin ito. We may not love God fully, but we can choose to do so. And if we made the most important commandment as the goal of our lives, at ano po yon? Matthew 22:34-40. It tells about the greatest commandment. Jesus got questioned by a Pharisee about which is the greatest commandment about the law. For Jesus, the greatest commandment is, ano po? Love. A commandment that is easy to follow. Love God and love your neighbor as yourself. Real talk po tayo. Ano nga ba talaga yung pag-ibig? What is the real love? Ang pagmamahal po sa Diyos na hindi nagmamahal sa tao ay imposible. Gayon din naman, ang pagmamahal po sa tao na hindi po nagmamahal sa Diyos ay imposible rin. Sapagkat ang pag-ibig sa mga tao ay direktang resulta po ng ating pagmamahal
sa Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig ay palaging may resulta. Loving people without loving God will bring anyone to a common pitfall of just being a people pleaser and will exhaust ourselves because such wrong love is easily drained out. Ano pong ibig sabihin nito? We cannot love others if we don't love our God. Meaning, dapat unang mahalin muna natin ang Diyos. And yung pagmamahal natin sa kapwa po natin ay susunod na po. Sinabi ni Jesus na ang pangalawang utos ay katulad ng una at dakilang utos. Hindi po natin pwedeng ituloy ang una at baliwalain naman ang pangalawa. Ano po yung unang utos? Love. Love God. At ang pangalawa po ay love your neighbor as yourself. So magkasama po yan. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Pwede bang mahalin ko na lang si Lord, pero yung kapwa ko hindi? Or pwede bang mahalin ko na lang yung kapwa ko, pero si Lord hindi? Hindi po pwede. Vice versa po. Magkasama po yan. Hindi natin pwede ituloy ang una at baliwalayin ang pangalawa. Hindi natin makukuha ang pangalawa maliban na lamang kung mayroon po tayong una. Because these two commandments need to be present together. Sabi mo nga sa katabi mo, present together. Magkasama po. Love God and love your neighbor. Even at the same time. And these two commandments also wrap up the whole teaching of Jesus and also the Bible. Now, let's talk about loving God seriously. Before Jesus moved forward to the second commandment, Jesus would like to emphasize the first commandment clearly and boldly. Bago niya sinabi po yung pangalawang commandment, ay talagang in-emphasize muna niya yung first. Sabi doon, we must love God with all our mind. Sa tingin niyo po, bakit po kayo napakaseryoso ng Diyos doon po sa unang utos na ito? At bakit ang pag-ibig ng Diyos ang unang dakilang utos? Because He knew that if we truly love Him, He would want to keep all of His other commandments. Kapag mahal po natin ang Diyos, susundin natin yung ibang utos niya. Ilan po ba ang merong utos na sinabi ang Panginoon? 10 commandments, di ba? And in that 10 commandments, kapag yung una po ay nagawa natin, the rest will follow. Kaya nga, una po siya, love God. 1 John 5:3, for this is the love of God, says John, that we keep His commandments. Meaning, if we love God, we will keep His commandments. Susundin natin yung Kanyang utos. Kung mahal natin ang Diyos, uunahin natin po siya sa ating pong mga buhay, higit sa lahat ng iba pang mga relasyon. Loving God is totally different with loving another thing. Alam niyo po kung bakit? Because, number one, God Himself is love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. 1 John 4:8, everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Yan po ang sabi ng 1 John 4:8. Second, He is the substance of love and He will never ever change. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ulitin ko po, every good and perfect gift is from above. Ano po ang ibig sabihin po ni James sa mga talatang ito? If it's good, it comes from God.
Anything you have in your life right now that is good, that brings joy, that gives life, is from God. He's given you that gift. Amen? Third, loving God is about our response to His love. God wants His people to take this commandment seriously. Seryoso po ang Diyos. So that we can have a full bonding between God's love at ito po yung response po natin. Only when we love Him with all our heart, so we can fully absorb God's love into our heart. Ma-absorb po lamang natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating pong mga buhay if we love Him with all our heart. And last po, He loves us with an everlasting love. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to him from far away. I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued to extend faithful love to you. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. To make us understand and receive the fullness of His love, we must love Him seriously. Otherwise, we will never understand the fullness of His love. Naniniwala po ba kayo that God is love? And loving God is about our response to His love. It is not difficult to love God. The only thing that we need to do is to keep His Word. The Bible, which is given to us. Hindi lamang para basahin, kundi para i-keep, sundin, at gawin. In John 14:23, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. For my Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. So isa po sa paraan ng pagsunod at pagmamahal natin po sa Diyos ay ang pagsunod at pagmamahal natin sa Kanyang mga salita. Sa tuwing sinisimulan po natin ang pagbabasa po ng ating po mga Biblia, unawain po natin na hindi lamang natin ito binabasa at tatapusin lamang sa ating pang-araw-araw na schedule ng pagbabasa. Dapat po ay manatili sa atin ang pangako ng pagbabasa ng Biblia araw-araw. Hindi lamang dahil ito ay isang obligasyon, kundi ito ay part ng pagmamahal po natin sa Diyos. Kasi sabi, if you love me, you must obey my commandments. Ang Biblia po, ang love letter po ng Diyos sa atin. Para maintindihan po natin, maramdaman po natin at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos sa ating po mga buhay. We are meant to do our daily reading with all our heart, with all our soul, and with all our mind. And reading your Bible is meant to be a wonderful moment when we are receiving and refueling God's love within us. Kapag po tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay napapaalalahanan po tayo ng pag-ibig po ng Diyos sa ating po mga buhay. At ito po yung the best moment na kung saan tayo po ay natatanggap natin at nare-refuel po tayo ng pagmamahal po ng Diyos. Now, tingnan po natin, loving God versus loving people.
Habang ang pag-ibig po sa Diyos ay nagbibigay po sa atin ng mas malalim at mas maraming pagmamahal, ang pag-ibig naman po natin sa ating kapwa will not always make us feel good. Bakit po kaya? Sa tingin nyo, bakit? Kasi naman, di ba, ang hirap pong ibigin yung kapwa lalo na pagkaaway mo. Or pag nakasakit sa'yo. Or nasaktan ka. Hindi na nga lang yun minsan iiwasan mo pa. While God will never ever change, people may change. Always. From time to time. Ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Subalit, ang ating pong kapwa ay pwede pong magbago. O yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay pwede pong magbago. Especially when we hurt. Well, God is always holy and is always light. In Him there is no darkness at all. Sometimes we may feel worried about what's behind others people's heart. Because people like to hide something behind anything. Minsan po yung pagmamahal natin ay maaring hindi natin maintindihan. Minsan maaring hindi tayo makatanggap ng magandang tugon o sukli dun sa pagmamahal na ibinibigay natin sa ating kapwa. Kagaya na lamang po ng pag-ibig na ating Panginoong Hesus na ibinigay sa atin. Kahit na kung minsan ay maaring gantihan ng mga tao ang ating pag-ibig, na isang pagtataksil, kagaya po ng nangyari sa ating Panginoong Hesus, nang siya po ay pinagkalunod ni Judas para sa lahat ng pagmamahal na ibigay niya sa kanya. Loving people could attract a risk, even good, bring more pain and hurt ourselves. However, Jesus commanded His people to love the neighbor, and this command is not inferior to the first one. Madali pong ibigin ng Diyos. Pero yung ibigin ng kapwa, minsan challenge po ito sa atin. Pero ang sabi po ng 1 John 4:20, whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. Hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo kung hindi mo mahal o minamahal ang Diyos. Sapagkat kung ang Diyos nga na hindi mo nakikita ay hindi mo minamahal, paano pa kaya yung kapwa mo? And He has given us this command. Anyone who loves God must also love their brother and their sister. Tignan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yung nasa tabi mo? Alam niyo po ba, loving God will give us the strong, best, important foundation ng pagmamahal po natin sa ating pong mga kapwa. Why? Because loving God will bring us the right step of loving people. Not in our own way, but in God's way. Ibig sabihin, pag mahal po natin ang Diyos, matututunan din po nating mahalin yung kapwa po natin kahit hindi po kamahal-mahal o kaibig-ibig. Because the commandment to love our neighbor is never meant to compromise with other people's sin. Hindi po ibig sabihin na mahal po natin yung kapwa natin ay i-compromise naman natin yung kasalanan na ginagawa niya.
Minsan kasi ganito naalala ko po nung high school, sa mga magkakaibigan, magbabarkada, o sige nga, kung talagang barkada ka nga namin, o kung talagang mahal mo kami, sama ka nga sa amin. Gawin mo yung ginagawa namin. Minsan ganun po. I remember po, pag may mga okasyon sa family po namin, I see to it na present po ako. And sa family po namin, kapag may okasyon din, hindi po nawawala ang inuman. I love my family. That's why, nandun po ako para samahan sila, pero hindi ko po kino-compromise yung mali na ginagawa po nila. Habang sila po ay nagiinuman, ako po ay umiinom din, pero hindi alak, kundi juice or iced tea. Or minsan soft drinks. Ngayon kasi hindi na ako nagsa-soft drinks. So hindi po natin dapat i-compromise. Kasi may ganyan po Sige nga, kung talagang mahal mo nga ako, gawin mo nga to kahit mali na. Loving people must not sacrifice our love and our relation to God. Hindi po kailangan masakripisyo yung pagmamahal po natin sa Diyos at yung relasyon natin sa Diyos para mahalin natin yung ating pong kapwa. Ano pong ibig sabihin yan? Kung ikaw po ay isang Kristiyano o mananampalataya at ikaw po ay nag-boyfriend sa mga kabataan or nag-girlfriend o sa mga mag-aasawa naman na kapag asawa ka na hindi mananampalataya, hindi mo kailangan isakripisyo na mahal mo yung taong yon. Sa pagmamahal ng Diyos at yung relasyon mo sa Diyos. Loving people must bring ourselves closer to God. Kapag mahal po natin yung kapwa po natin, mas lalo po tayong napapalapit sa Diyos. Amen? Una, God loves us. Pangalawa, mahalin natin yung ating kapwa. Sapagkat kung mahal po natin yung kapwa po natin, mas lalo po tayong napapalapit sa Diyos and must not distract our relationship with God. And lastly, loving people could drain out our energy, our feelings, our money, and also our time. Agree po ba kayo? Kapag mahal mo yung tao, bibigyan mo ng effort. At kung minsan nga, it could drain out yung energy mo. Na kahit minsan pagod ka na galing sa trabaho o sa kung ano man yung ginagawa mo, and then somebody texted you kasi may problema because you love that person. Pupuntahan mo. Kakausapin mo, bibigyan mo ng time. Our feelings, minsan isinasantabi mo muna yung pansarili mong nararamdaman. Minsan even in our money. Kapag mahal mo yung tao, minsan kahit wala ka na, tutulong ka pa din. Amen? At higit sa lahat yung time. Lahat po tayo busy. Lahat po tayo may mga kanya-kanya pong ginagawa. Lahat po tayo may mga kanya-kanya obligasyon sa ating pamilya, sa lahat. But if we love our people, or if we love people, we will exert effort to give them time. Naalala ko po si Pastora Nina, hindi naman po lingid sa atin kaalaman yung kanya pong health, no? Pero alam niyo po, sobrang nabibless po ako sa kanya because every time po, lagi siyang nandyan to support us,
to comfort us, at talagang higit sa lahat, magbigay ng time para po sa atin. At alam niyo po yung reason kung bakit? Because she loves God. Hindi po ba galing po siya ng US for 2 weeks? After ilang days po, sunod-sunod po yung meetings niya. At kahapon, nasa Nasugbu naman po siya. Hindi po busy yung pastora po natin. Tama? Busy lang po. Pero she loves what she do. Alam niyo po kung bakit? Because she loves God. First Corinthians 3, verse 11, sabi po rito, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work." Kung hindi po love yung foundation ng ginagawa po natin, mahihirapan po tayo to love others. Loving God will give us the real strength and real meaning. Ang sabi po ni Paul, we need to build everything in the foundation of Jesus Christ. If anyone's try to build on another foundation, the result will be miserable and broken easily. Kapag hindi po love yung foundation po natin, ang result po ay madaling masira or sometimes miserable. Humanity love could endure for a long time. But whenever we have God's love in us, always, it will refresh and renewed within us. So we are able to examine ourselves if we still have a good time to express our love to God. Kailangan po natin ma-recharge every day ng pagmamahal ng Diyos sa ating pong mga buhay. And we are able to spread God's love to this world. Ulitin ko po, kung hindi po natin unang mamahalin ang Diyos, mahihirapan po tayong mahalin ang ating pong kapwa. Let's spread the real love. Tanging ang pag-ibig po ng Diyos ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan at walang makapagpabago sa pag-ibig po na iyon. Bilang isa pong mananampalataya, dapat po ilagay po natin sa ating puso ang pag-ibig na iyon. Ang tunay na pag-ibig. Upang sa gayon ay maipalagana po ito sa iba. At ano nga ba yung tunay na pag-ibig? Makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 14, verse 4 to 8. Basahin ko po sa Tagalog, sa Pinoy version po. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 14, verse 4 to 8, ang pagmamahal o ang nagmamahal ay matyaga at mabait, hindi siloso, maangas o mayabang, hindi bastos, makasarili, o madaling mairita. Pag nagmamahal ka, hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya kapag may gumagawa ng masama. Masaya ka pag pinapairal ang totoo.
Ang nagmamahal ay hindi sumusuko. Lagi siyang nagtitiwala. Laging may pag-asa at nagtsatsaga kahit na anong mangyari. At ang panghuli po, walang katapusan ang pagmamahal. Love never fails. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay wala pong katapusan. It will be very difficult to produce that kind of love with the capacity of human being. Kung sa sarili lamang po natin, hindi po natin kaya. Kaya niyo bang mahalin yung taong nakasakit sa'yo? To be able to spread that real love, we need to be a superhuman, not a superhero. Paano tayo magiging superhuman? Huwag po tayong umasa sa ating sariling lakas. Not with our own might, nor our strength, but by the power of the Holy Spirit. So we are able to keep His commandments. We are able to love our neighbor, and we are able to spread that real love to this world. Alam niyo po, kapag mahal po natin ang Diyos, aapaw po yung pagmamahal niya sa puso po natin. At kapag umapaw po yung pagmamahal niya sa puso natin, ito po ay dadaloy patungo naman sa iba. At syempre, para din sa ating mga sarili. Kaya una po, mahalin natin ang Diyos. Because if we love God, we can love our neighbor as well. Let's keep on loving God and loving people. Subalit paano nga po ba natin mamahalin ang Diyos na ating buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip? Number 1, hayaan mo munang mahalin ka muna niya. Meron po ba tayong mga guests this morning? Ang Panginoong Hesus ay kumakatok po sa pintuan ng ating po mga puso. Kailangan mo muna nang papasukin natin siya para ituro niya sa atin ang lahat kung papaano siya mahalin. Hayaan mo muna mahalin ka niya. Second, mahalin mo siya sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong buong sarili sa Kanya. God wants you as a living sacrifice. Itodo mo na. Bigay mo na lahat, huwag ka na magtira. Sapagkat ang katotohanan naman, hindi natin kayang tapatan yung pag-ibig ng Diyos. Ang kaya lamang natin gawin ay ibigay yung nararapat kapalit ng pag-ibig niya sa atin. At yun ay walang iba kundi ang ating pong mga buhay. Third, makinig ka sa Kanya. Sino ba yung pinapakinggan mo ngayon? O ano ba yung pinapakinggan mo ngayon? Para mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, kailangan makinig ka sa Kanya. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung nakakapagpasaya sa Kanya? Ano ba yung magbibigay sa Kanya ng papuri? Alam niyo po, our relationship to God ay isang spiritual na aspeto. Kaya kung palagi po natin siya, kung palagi natin siyang sa ating buhay, maririnig natin siyang nakikipag-usap sa pamamagitan po ng Espiritu Santo na nasa sa atin. Bigyan mo siya ng panahon
Ano at sino ba ang pinagtutuunan mo ng panahon? Sinong nagmamahal ang hindi naglalaan ng panahon para sa kanyang minamahal? Kasi pag mahal mo, palagi kang may time. Tama? Let's spend time at panahon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita at pananalangin. Ang katotohanan naman po, hindi niya kailangan yung oras natin at atensyon. Pero kung wala ito, masasabi ba natin na mahal natin siya? Hindi po. Kausapin mo siya. God wants you to talk to Him. That's why there is that word called prayer. Sinabi na niya ang gusto niyang sabihin sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. This time naman, ikaw naman yung magsasabi sa kanya kung ano yung nasa sa loob mo. Hindi mo kailangan maglihim sa Panginoon. God knows already what is inside your heart. God knows everything. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakatotoo ka, kausapin mo siya. Kasi ang sabi, kung sino daw yung madalas mong kinakausap o kausap, yun ka magiging or naa-attract mo. Ito po maganda. Yung susunod, isama mo siya sa iyong mga plano at mga pangarap. Isa po sa mga kagandahan ng pagkakaroon ng relasyon ay yung mayroong kang taong na pagsasabihan ng mga plano at pangarap mo sa buhay mo. Kahit na gaano pa ito ka-imposible. Alam niyo po, sa Diyos malaya po tayo makapagsabi ng lahat. Lahat ng plano natin, na hindi tayo matatakot, na hindi tayo huhusgahan o kukutyain kapag yung plano na yon ay pumalya o nag-fail. Naalala ko po noon, nung nag-propose po ako sa aking may bahay, ang pera lamang po namin during that time ay 5,000 pesos. Pero dahil kasama po ang Diyos sa lahat po ng plano namin, sa lahat po ng pangarap po namin, kasama namin ang Diyos sa relasyon na meron po kami, God provide everything. Minsan lamang po ikakasal ang isang tao, right? Meron ba ditong 2 beses ng kinasal? Kaya po pangarap po namin yun, garden wedding. Pero hindi po namin alam kung papaano. Kasi ang pera lang po namin during that time is 5,000 pesos. Nung nag-propose po ako o nung namanhikan kami dun sa bahay nila, nagulat yung kanyang mother, paano daw kami magpapakasal? Kasi unang tanong, magkano ba ang pera mo? Tandang-tanda ko po yung araw na yon. But because kasama po ang Diyos sa lahat ng plano at pangarap namin sa buhay, He provide everything that we need. At hindi lamang po yun, natupad po yung pangarap naming garden wedding. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Minsan ka lang ikakasal todo mo na, di ba? And until now po, sa lahat po ng ginagawa po namin, sa lahat po ng plano po namin, sa lahat ng mga pangarap po namin, we see to it na kasama po namin ang Panginoon sa lahat ng yon. Minsan po kasi ang tendency, kapag natupad na natin yung mga pangarap po natin sa buhay, nakakalimutan na po natin ang Diyos. Why?
Kasi nagiging busy na po tayo. Gawin mo ang mga ipinag-uutos niya. Paano natin iibigin ng Diyos ng buong puso? Buong kaluluwa? Buong isip? Gawin mo ang pinag-uutos niya. Dito na po papasok yung pagtitiwala. Na ang lahat na iniutos ng Diyos ay hindi para sa Kanya, kundi para kanino? Para sa atin. Kaya marapat lamang na sundin at isabuhay natin ang Kanyang mga utos na nasa Biblia bilang tanda po ng ating pag-ibig sa Kanya. And lastly, how should we love the Lord our God with all our soul, with all our mind? Ibigay po natin yung ating pong serbisyo sa Kanya. Anuman ang kakayahan o meron ka ngayon, ipagamit mo sa Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Huwag kang tumingin sa tao. Pag nag-serve ka sa Panginoon, huwag kang titingin sa tao. Kasi minsan, masasaktan ka. As you serve Him, and as you serve others, make the most of it. Ibigay po natin yung the best na serbisyo natin para sa ating pong Panginoon. Kung nag-excel po tayo sa work po natin, why not? Na mag-excel din po tayo sa ministry na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kung successful tayo sa kung ano man meron po tayo ngayon, why not na ganun din po ang gawin po natin na service sa ating pong Panginoon. Love is the foundation of our service to God. Sometimes we may fail. Sometimes we may hurt. Pero kapag ang love po yung pundasyon ng pagsaserve po natin sa Panginoon, mawawala po yung lahat ng pain na yan. At magpapatuloy po tayo. Ang katotohanan po, hindi naman po talaga tayo deserving ng pagmamahal ng Panginoon. Because all of us are sinners. But God loves us. And bilang tugon po sa pagmamahal po ng Diyos sa atin, we must love others as well. This moment, I want you to close your eyes and think about people na parang sa tingin mo hirap mong mahalin. Maybe that person ay nasaktan ka, or maybe that person nasaktan mo din. Try to think about it. Sabi ng Diyos, if you love me, you should love your neighbor as well. You should love others. When was the last time na sinabi mo sa Panginoon, Lord, I love you? When was the last time na sinabi mo rin sa asawa mo, sa anak mo, na mahal mo siya? God loves us so much. At bilang response ng pagmamahal ng Diyos sa atin, let's love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Dahil kapag ginawa natin ng mga bagay na ito, mag-uumapaw ang pagmamahal natin sa ating pong mga kapwa.
Kanina po habang umaawit po tayo, meron pong isang song na kung saan ay magpapaalala po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And this time po, nawa maging ito po yung panalangin ng bawat isa sa atin. Nahilingin po talaga natin sa Diyos yung right love, yung tamang pagmamahal, upang sa gayon ay masuklian din natin o maibigay din natin yung pagmamahal sa iba. Just continue to close your eyes and feel the loving presence of our God as we meditate this song. Pwede po ba nating awitin mula sa umpisa yung song po na ito? At ito po'y maging panalangin na ating pong mga puso. Lord, we love you. And help us to love you, Lord. Help us to love other people. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. May be filled with kindness and compassion for the one from whom you love and gave a son for humanity. Increase my love. Yes, Lord. Increase our love, Lord. Help me to love in open arms like you do. Love that erases all the lights and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Lord, ito po yung prayer namin, Lord. The homeless to the famous and in between. Lord, ito yung desire ng puso namin. You form us, you made us carefully. 'Cause in the end, we're all your children. Help me to love in open arms like you do. A love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Help me to love in open arms like you do. Love that erases all the lies and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Even in just a smile, they will feel the Father's love. Yes, Lord. Ito po yung desire at panalangin na aming po mga puso this morning. Help us to love you, Lord God, so that we can love others, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong unconditional love. Kahit hindi po kami karapat-dapat, Lord, minahal mo kami. While we are sinners, Lord, you love us, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. Hayaan mo yung pagmamahal po na ito ay dumaloy
sa mga tao, sa aming paligid, sa aming pamilya, sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat, Brother Jay. At